What's up po sa inyong lahat mga kaparing? Welcome back dito sa ating YouTube channel. At kung bago pa po kayo dito ay don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. And shoutout po sa inyong lahat sa mga walang sawang nanonood sa ating mga video, lalong-lalo na po sa ating mga OFW. Kakadating ko lang galing eskwela. Nakakapagod. Okay, so ngayon mga kaparing, gusto ko lang pong sagutin yung pinaparatang sa atin ng hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi tatlo sila. Tatlo po sila na mga matatawag po nating anti-Vico. So ayaw po nila kay Mayor Vico, kaya anti-Vico, 'di ba? Okay. Ang paratang po kasi nila sa atin, tayo daw po ay bayaran ni Mayor Vico, tayo daw po ay troll ni Mayor Vico. Pero bago po ang lahat, 'di ba kapag troll ka, hindi mo ipapakita yung totoong mukha mo, 'di ba? Lalo sa akin, vlogger. Kung ako ay isang troll, hindi ko papakita ang mukha ko. Hindi ko po i-expose yung mukha ko. Gagamit ako ng AI voice, AI edit para maitago yung identity ko, yung pagkakakilanlan ko. Pero hindi, pinapakita ko pong mukha ko kasi nga po lihitimo akong tao, hindi ako AI. Gaya po ng mga naninira kay Mayor Vico na gumagamit pa ng AI voice, AI content para lamang siraan si Mayor Vico. So sabi po ng isang nag-comment dito sa atin pong Facebook page, sabi niya parang ikaw ang kakalutang lang na gustong mag-monetize at during kampanya period pa. Ano ka? Pink propaganda? Ang tanong, paano ka nakakuha ng scholarship? Share mo nga mga grades mo sa publiko. Okay, unang-una po, hindi ko ipagmamayabang ibabahagi yung grades ko sa public kasi kayabangan na po yun, pagmamataas na po yun. Pero ipapakita ko, nakasama yung pangalan ko sa mga list ng scholar po ng Pasig since 2020. Nung unang nag-apply po ako sa scholarship po ng Pasig. So ipapakita ko po, ito po siya. So ito po mga kaparing, number 15. Ito po yung pangalan ko from De La Paz. So in-expose ko na po para naman hindi na isipin ng iba nung tatlo na anti-Vico na tayo po ay troll at bayaran ni Mayor Vico. So ito po, yan po ay renewal po yan. So ako po kasi scholar na po ako dito since 2020 pa nung unang nag-apply po ako. So ako po ay renewal na. So nag-renew po ako taon-taon. Yan. Batch 1. Kasama po ang pangalan ko sa batch 1 na mga renewal po ng scholar ng Pasig. So malinaw po. Malinaw, gaya po nung sinasabi po ng isang anti-Vico, tayo daw po, paano daw ako nakapasok ng scholar? Yun nga po, di ba? Kailangan mo lang ma-meet yung required average para makapasok ka. So, di ko na sasabihin in public yung grades ko, pero nung unang nag-apply ako, 91 po kasi yung average na, I guess 90 o 91. Parang gano'n. And ngayon, yun nga, taon-taon ako nagre-renew sa Pasig City Scholar. And regarding sa grades, hindi ko na kailangan i-share pa. Sapat naman na po sigurong basihan, ebidensya na ako po ay renewal po ng Pasig City Scholar taon-taon. Hindi ko po alam kung ano yung tinutukoy niya, pero about doon kung sa paano ako nakapasok sa scholarship, pinaliwanag ko na at pinakita ko na po sa inyo, nakasama po ako sa renewal taon-taon sa Pasig City Scholar. At regarding, nakalimutan ko regarding naman po, sa ako'y kakalutang lamang daw ngayong kampanya, gustong mag-monetize. So, unang-una po, ako po ay meron na pong 2 YouTube channel. Nagsimula po akong pumasok sa mundo ng YouTube taong 2020 pa po. Ang content ko pa po noon ay Minecraft. Ito po yung channel ko. Yan. Ito po yung aking YouTube channel, Mr. Godlex TV. So, maaari nyo po itong bisitahin. Ito po, ang una ko pong YouTube channel noong 2020, nung magsimula po ko. No, Minecraft pa po ang content ko dito. At ngayon, nagbago na ako ng content. So, malinaw po, ako ay nagsimula taong 2020 pa. Ako po ay bigla na lamang lumutang. So, nag-upload ako ng mga Minecraft content. And sa awa naman ng Diyos ay yun nga, maski papano ay kumikita po kahit na maliit na halaga. So that time ay grade 10 pa lang po ako niyan, nagsimula ako mag-YouTube. At that time ay medyo kumikita na po tayo kahit paano, kahit kakaunti, Pero ngayon kasi dead channel na po itong una kong YouTube channel dahil medyo humina yung content natin kasi about yun sa mga creepypasta. So kung gusto nyo bisitahin yung ating YouTube channel, kayo pong bahala. Kung gusto nyo mag-subscribe at manood ng mga video natin dito, nasa inyo po yan. Okay, magpapakita po tayo dito ng ilang mga ebidensya tungkol nga po kasi ang sinasabi po kasi ni Madam ay yung about nga po sa education. So, negative daw si Mayor Vico sa edukasyon. So, unang-una po, gaya nga po ng nabanggit ko na nakakatanggap po ng 1,500 na allowance kada magsisimula po ang school year lahat ng mga estudyante dito sa Pasig. So, galing na po mismo ito sa post ni Mayor Vico. Ayan, approved by the Pasig City Local School Boarding this morning, July 30.
So, special communications allowance for our 140,000 K-12 students under the DepEd. So, malinaw na malinaw po na lahat ng mga estudyante K-12 ay makakatanggap ng 1,500 pesos per student kada magsisimula po ang school year. So, malinaw po. Sapat na po itong ebidensya siguro. Galing na po ito sa post ng isang Mayor Vico Soto. Imposible naman pong ito ay isang haka-haka o fake news lamang, di ba? Maaaring punahin si Mayor Vico dito kung ito ay hindi totoo. At kung hindi po ito totoo, ay bakit po nakakatanggap ng 1,500 no, yung mga estudyante dito sa Pasig. So yun po yung kagandahan mga kaparing. Kasi bago magsimula yung school year, namimigay na po ng 1,500 allowance sa lahat po ng mga estudyante dito sa Pasig. So meron po kasing time no, na yung pagdating po ng mga school supplies is mga ika-4 na linggo ng pasukan. So 4 weeks po ng pasukan. Kasi po hindi ho biro, 140,000 po total ang estudyante dito sa Pasig. At lahat po yun ay bibigyan ng mga school supply. So, meron po talaga mga barangay na medyo mahuhuli. Gaya po dito sa De La Paz, kasi pinakadulong barangay kami. Usually ay inaabot po ng mga 4 na linggo, diba? Nagsimula yung school year and then 4 weeks bago mabigay yung mga school supplies. Dati pa po yun. Panahon pa po ng dating mayor namin is late na po talaga ang bigayan ng mga school supplies kasi nga po sobrang dami ng mga estudyante. So hindi ho ganun kadali, no, na ibibigay kagad bago pa magsimula yung school year. Kaya nga po ang ginagawa ng mga magulang dati, bago pa man si Mayor Vico at kahit na hanggang ngayon nakaupo na si Mayor Vico ay bumibili muna no, ng mga kakaunti ng mga notebook, ballpen. So ilang peraso lang kasi nga may matatanggap namang school supplies galing sa gobyerno ng Pasig. Yun po yung ginagawa dati. Ngayon po kasi nagbibigay na po si Mayor Vico ng 1,500 sa lahat ng mga estudyante. Nang sa ganun, habang wala pa yung school supplies is meron pong magagamit pambili ng ilan pong mga materials gaya ng notebook, ballpen, etc. Regarding naman po sa uniform, kasi di ko lang po alam sa ibang school Nung senior high po kasi ako, habang wala pa yung school supplies, hindi ho sila mahigpit sa uniform. So pinapasuot lang sa amin white t-shirt yun. Pero once na dumating na yung school supplies kasama na yung mga uniform, doon na po maghihigpit yung school. Yeah. So in the first 2 weeks po ng pasukan, sukatan ang mangyayari. So susukatan kami sa size, sa uniform yon. Then mga 4 weeks po, darating yung school supplies. So ganyan po yung nangyari nung ako po ay senior high. At maiintindihan mo naman po kasi kung bakit medyo delay ng ilang linggo yung pagdating po ng school supplies, no? Na kahit nagsimula na yung pasukan is wala pa. Kasi nga po sobrang dami ng estudyante sa Pasig. Hindi ho ganun kadali at malaking budget po ang kakainin yan. Pero ang kagandahan po kasi dito mga kaparing ay nagbibigay po ng 1,500 na allowance sa lahat ng estudyante nang sa ganun ay meron pong panggastos na pambili ng kahit na ilang pirasong notebook, diba, ballpen na magagamit kasi meron naman pong darating na school supplies. So ngayon mga kaparing, ipapakita ko sa inyo yung mga school supplies na natatanggap ng mga estudyante dito sa Pasig. Ako kasi wala na po akong natatanggap kasi ako po ay college na at sa ibang city po ako nag-aaral sa Marikina. So wala na po akong natatanggap. May dumating na biyaya. Masyado namang ginagalingan ng Pasig. Schedule today ng distribution ng emergency go bag sa aming community. Bawat pamilya ay makakatanggap ng isang emergency go bag. Sabi ni Mayor Vico, isang hakbang lamang ito para masigurado yung emergency preparedness ng bawat pamilya sa lungsod ng Pasig. Ayan, kasama po yan. No? May pahabol ang mayor namin, nagbigay ng rubber shoes. Grabe, ang ganda ng design. Grabe! Kahit Pasig yun nakalagay ito, ang ganda di ba? Thank you, Mayor Vico. Ganda-ganda na sapatos ng anak ko. Kita nyo yun mga paring, sapatos pa lamang po ang ganda na. Talagang hindi po tinipid, no, sa materyales at yung disenyo ang ganda. At ang kagandahan, magiging proud ka talaga kasi pangalan po ng Pasig ang nakalagay, hindi pangalan ng kung sino mang politiko. Yan ang maganda, di ba? Ito pa. So yun po mga kaparing, malinaw po. Bago po tayo magtapos, siguro naman sa mga anti-Vico po dyan na
sa tatlong anti-Vico po na naghihinala na tayo po ay binabayaran ni Mayor Vico. Ang totoo po niyan, YouTube po ang nagbabayad sa akin. Pero sa pangatlong channel ko po kasi dito mismo sa Mystery Analytics ay hindi pa po tayo sumasahod. So, pero yun nga, tayo ay blessing sapagkat sa loob lamang po ng ilang araw tayo po ay medyo nakaipon na, no? Na medyo malapit na sa $100. So, yun. Pero again, inuulit ko po sa tatlong anti-Vico. No, tayo po ay hindi bayaran. No? Hindi po tayo troll ni Mayor Vico pagkat tayo lamang po ay nag-uulat ng katotohanan at ipagtanggol po ang napakabuting si Mayor Vico kasi nga po, taga-Pasig tayo Taga-Pasig tayo at higit pa po dyan, no, may natatanggap din po kaming pamaskong handog galing kay Mayor Vico taon-taon. Kaya hindi ka na mag-aalala kung wala kang panghanda pag Pasko, okay lang yan kasi may matatanggap kang pamaskong handog kay Mayor Vico which is nandun na lahat, kompleto siya. Diba? Kompleto siya pang Noche Buena. Yan. So, nakalagay po siya sa isang eco bag. House to house po ang pamimigay nun. Kaya, sigurado pong lahat ay makakatanggap po talaga. So, yun lamang po mga kaparing. Don't forget to like and subscribe.